He is passionate, sincere, and has compassion for public service. Bata pa lang, pangarap na niyang mapagsilbihan ang mga mahal na kaisa ng Santa Cruz, Laguna. Layunin niyang hindi mapag-iwanan ng bayan pagdating sa developments at services na mabibigay ng gobyerno. Yan, si Benjo Agarao. Ngayon, handa na siyang mas ibahagi pa ang kanyang buhay at kwento sa atin. Pa ang mahal na mga kababayan ng Santa Cruz, Laguna. Hello, Benjo. Magandang Hello. araw. Magandang araw. Kumusta ka? I'm good. Ikaw, kamusta ka? Okay naman. And masaya ako na nandito ka. Pinaunlakan mo kami ngayon. Salamat din sa'yo. Maraming salamat. Ngayon, Benjo, gusto namin na mas makilala ka on a personal level. Pwede mo bang i-share sa amin ang buhay nyo noon dito sa Santa Cruz? Usual, katulad ng ibang kabataan sa bayan ng Santa Cruz, laman ng kalye, naglalaro ng mga laro ng bata, katulad ng turumpo, habulan, taguan, pagtanghali, patuturugin ng magulang. Ganoon naman nung araw. Oh, ayun yung mga usual na ginagawa natin, ano? Tayo. Kumusta yung childhood mo? Okay naman, masaya naman. Although, lumaki tayo na, siyempre, panganay, di lagi bantay ng nanay. Ayun, gano'n. Gusto ko yung laging bantay ng nanay kapag panganay, ano? Siyempre. Ay, ano naman yung mga namana mo sa mga magulang mo na sina Kong Benji at Ma'am Estelita? Different kasi nanay ko, napakababait, masikaso, pasensyosa. Tapos ang tatay ko naman, bata pa lang kami, nasa public service na yon. So yung paglilingkod sa tao, ayun nakuha natin sa tatay natin. Tapos yung pag-aaruga siyempre sa kapwa, na-impluwensyahan ng nanay. So halo, kung ano man yung ating paglilingkod sa tao ngayon, galing yan dun sa nanay at sa tatay ko. Both Talagang parents, influence ng both parents, ano? Influensya, Napag-alaman din namin na sobrang independent ka. Hindi ka umaasa sa mga magulang mo Hindi. at kapag may gusto ka, nag-iipon ka talaga. Kasi sinanay kaming magkakapatid ng tatay namin at ng nanay namin na pag may gusto kami, hindi nila ibibigay. Gusto nila ipunin namin. So kung may gusto kami nung bata kami o nung high school kami, gusto namin ng computer, family computer, mag-iipon kami sa baon namin. Hindi nila Talagang from your ipoprovide sa amin. baon, iipunin mo yung mga gusto mo talaga. Hindi, kumbaga, hindi kayo sinanay na pag gusto mo, ibibigay ng right away. Hindi. No? Kahit kaya nilang ibigay noon, hindi nila ginagawa. So natuto kami hanggang ngayon. Pag may gusto kami, on our own, ayun, kami ang magpo-provide sa sarili namin. Pag-iipunan talaga namin yun, tsaka pagtatrabahuhan namin. Which is great value din yun, no, na minana mo dun sa mga magulang mo. Nung nakapagtapos ka ng pag-aaral, pinlano mo bang sundan yung yapak ng papa mo, si Tatay Kong? At ano yung mga naging una mong trabaho din? Actually, nag-aaral pa lang ako. Gusto ko na talaga maging SK chairman noon. Pero ayaw ng tatay ko, lalo ng tatay ko. Gusto niya makapagtapos muna tayo ng pag-aaral. Nagtrabaho ako sa kanya bilang chief of staff. Tapos, napapunta ako kay Mayor Ariel Magcalas. Napapunta ako sa munisipyo sa Santa Cruz, executive assistant. Tapos, napadetail ako sa DSWD. Yun, doon natin nakita yung pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga lumalapit sa DSWD noon, hingi ng tulong sa may mga sakit, may mga matatanda na lumalapit, doon natin nakita. At yun din yung nagtulak sa atin na pumasok sa public service para mas makatulong sa kanila. Yung nakita mo yung sitwasyon, Oo. yung eagerness, mas tumaas pa, no? Marami pala tayong mga kababayan na talagang nangangailangan Mas ng tulong. nangangailangan. Mas Yan. With all that you are pursuing now, gaano ka supportive ang family mo, lalo na ang wife mo? Sobrang supportive sila. Supportive na ba sila sa lahat ng plano ko, sa lahat ng gusto ko, lagi lang silang nandyan. Lagi lang sila nakasuporta para sa akin.
Which is very good din, no? Iba kasi yung suporta ng pamilya at Totoo, dagdagan pa ng kaibigan at mga iba pang Mas kamag-anak. nagiging magaan ang pagdidesisyon natin kung saan tayo pupunta pagka ganun ka-supportive ang family. Yes, tama. Soon, magiging ama na kayo ng bayan ng Santa Cruz. Pero, can you share with us kung papaano kayo bilang husband and a father? As a husband and as a father, lagi tayong nakasuporta sa, una-una sa mga anak ko, kung ano yung gusto nila. Never ako nakailam kung ano yung gusto nilang kurso sa college or kung ano yung gusto nilang marating sa buhay. Lagi lang tayo nakasuporta sa kanila. Siyempre, yung mga hindi natin naranasan nung tayo, mga bata, gusto natin, maibigay natin sa kanila. Pero siyempre, in a controlled manner din. Hindi naman pwede, basta gusto nila, gusto. Sa husband naman, good provider tayo sa asawa natin. Tapos siyempre, supportive din tayo sa mga gusto niya na gawin. Gusto niya mag-business, nakasuporta naman tayo doon. Kung gaano siya kasuporta sa atin, ganoon din tayo kasuporta sa kanya. Ang ganda nung relationship na gano'n, that you support each other sa lahat man ng aspeto ng buhay. Meron ako ditong slambo questions. Ito slambo, kung naging slambo ka noon, sinasagutan natin yan, okay? Batang 90s. Batang 90s. Okay, ito ano ang paborito mong pagkain? Fried chicken, simple lang. Kulay. Blue. Paboritong bahagi ng araw mo? Paggising, lagi. Thankful tayo doon eh. Paboritong activity na hindi related sa trabaho? Hindi related sa trabaho, siguro matulog. Matulog. Kapahinga. Mga ilang oras ka bang natutulog? Roughly. Mga 6 hours, 6 tapos hours. sumidip lang ako sa hapon. Nandun ka pa sa healthy level ng lifestyle? Pagkaya. Oo, pagkaya. Ano yung isang bagay na palagi mong dala kapag aalis ka ng bahay? Paborito mong dala-dala? Siyempre, cellphone. Oo. Baka tumawag si Mrs. Patay tayo. Kailangan masagot Pag di agad. natin nasagot. Tama. Other than phone, meron ka pa bang ibang paborito na dinadala? Relo. Bakit relo? Mahalaga kasi oras sa atin. Tsaka ang dami kong meetings para lagi on time. Paano magpakilig si BM Paano Benjo? magpakilig? Hindi ko... mahilig lang ako magbigay ng regalo. Okay. So yun yung... Sa mga special occasions. Yan. Who or what makes Benjo cry? Siyempre, pagdating sa mga anak natin, sa mga bata, yun. Pagka nasasaktan sila or may mga failure sila, kasama tayo sa nasasaktan doon. Although hindi natin pinapakita na umiyak tayo. Pero Pag siyempre, umiiyak ka masaya. talagang tinatago mo, ikaw lang. Bihira naman tayo umiyak. Bihira mo umiyak. Ngayon, nadudugsungan mo, love is... Sacrifice. Sakripisyo. Pero syempre, marami ang interesado sa mga plano nyo para sa Santa Cruz, Laguna. Mapunta naman tayo sa compassion mo sa pag-aalaga ng mga taga Santa Cruz. Okay? May mga katanungan lang din ako. Sige. Una, simulan po natin sa pamilihang bayan ng Santa Cruz. Okay. Ano ang mga panukala o programa na gusto mong mas palawigin pa? Sige. Unang-una, lagi ini-issue sa amin, sa akin yan pag mag-eleksyon. Gusto ko raw ilipat ang pamilyang bayan. Hindi po, hindi natin gustong ilipat ang pamilyang bayan. Ang gusto natin, ayusin yung pamilyang bayan. Maging kaaya-aya ito doon sa mga mamimili. Gusto rin nating matulungan yung ating mga manininda. Gusto ko nating ipaayos yung pamilyang bayan na hindi tayo mangungutang. Siyempre, ayaw nating iutang yan dahil lang mag-shoulder din yan yung mga mamamayan ng bayan ng Santa Cruz. Gusto rin natin malagyan ng magandang grand terminal yung ating pamilihang bayan. Although masikip kasi yung space nung pamilihang bayan, siguro pag-aaralan yan kasama ng mga engineers kung paano natin magkakaroon ng multi-level na parking. Tapos multi-level din na pamilihang bayan. Tapos syempre, hindi ko naman sinasabi na kapag ako'y nanalo, ako yung magiging solusyon dun sa problema ng ating mga manininda. Unang-una, hindi naman kasi ako manininda. Wala akong alam sa proseso ng kung paano sila kumikita sa kanilang negosyo. Kaya magiging open tayo doon sa kanilang mga suggestion. Magiging bukas ang ating tenga sa pakikinig. At gusto natin, sila yung katulong natin. Hindi ho tayo yung magiging solusyon doon sa problema, kundi kaming lahat. Sama-sama kami na magiging solusyon doon sa problema na kinakaharap ng mga manininda. Gusto nating tanggalin din yung
butaw na sinisingil. Meron kasi doon mga maninda na sinisingil ng 50 pesos, yung iba 100 a day. So hindi pa nagsisimula magtinda, meron ka nang kailangan bayaran na ganun. So gusto nating tanggalin yon para kahit papano makabawas doon sa bigat sa araw-araw. Siguro kung di man natin patanggal, gusto natin mapabalik sa kanila. Pwede nating itong ibigay sa kanila bilang insurance. Gusto natin, kung sila magkakaroon ng insurance, sa pamamagitan ng mga butaw na yon, di pag sila nagkasakit o kanilang pamilya nagkasakit, meron silang makukunahanan, di ba? May Meron security silang, din. Yun naman, yun ang plano natin sa Pamilyang Bayan. Hindi natin siya ililipat, doon natin siya pagagandahin natin siya at paayos, tapos katulong yung mga manininda, ibabalik natin yung sigla ng dating Pamilyang Bayan. Next naman, ano naman po ang mga panukala na gusto nyong ipatupad sa kabataan ng Santa Cruz, lalo na sa sektor ng edukasyon? Lalo na sa sektor ng edukasyon. Alam mo, ang budget ng Santa Cruz napakalaki, almost 600 million na ngayon, 590 to be exact. So tayo, ang plano natin, tagal na naman natin sinasabi yan, pag nakakaharap natin yung mga tao, nagagawa nga ng ibang bayan. Gusto natin dito sa bayan ng Santa Cruz, lahat na nag-aaral sa pampublikong paaralan, simula sa daycare, tsaka sa elementary, tsaka sa high school, libre na yung kanilang maging uniform. No? Para kahit papano, tuwing pasukan, mabawasan ng isipin ng mga magulang doon sa pagbili ng uniform ng kanilang mga anak. At syempre, kung kakayanin yan, dadagdagan na rin natin ang gamit ng notebook, bags, or tsaka sapatos ng mga bata. Para halos ang gagawin na lang ng mga magulang, gigising na lang sila sa umaga, paghahanda na lang nila ng umagahan yung kanilang mga anak, papasok na lang yung mga bata. Gusto natin mai-provide dyan. Tingin ko naman kaya lahat ng yan. Kaya lahat ng yan na ibigay at gawin sa ating mga mag-aaral. Siyempre, palawigin din yung scholarship program dito sa bayan ng Santa Cruz. Gusto ko rin na hindi lang tayo makapagbigay ng scholars dun sa mga matatalino na bata. Maging dun sa mga hindi naman ganun kagalingan, nasa average na estudyante. Gusto nating maitulak na bawat mahirap na pamilya dito sa bayan ng Santa Cruz, uti-uti na mabigyan lahat ng scholarship. Dahil naniniwala tayo na kapag bawat mahirap na pamilya ay may makakapagtapos sa kanilang anak ng pag-aaral, makakatulong yon para maiahon sila sa hirap. Hindi tayo mamimili dahil lang ito anak ng leader natin. Gusto natin, bawat mahirap na pamilya, magkaroon ng pagkakataon yung kanilang anak na maging scholars. Yun ang ating mga plano. Napakaganda, Benjo, nung plano mo na yon. Pero bukod doon sa edukasyon, meron pa po ba kayong programa pa na pwedeng ibigay sa mga kabataan natin? Siyempre, tayo mahilig sa sports, lalo na sa basketball. So gusto nating itulak yan. Gusto ko talaga magkaroon ng malaking gymnasium ang bayan ng Santa Cruz. Tapos, siyempre, hindi lang naman tayo puro liga. Gusto rin natin makapag-provide ng free training dun sa mga bata. So, hindi lang basketball. Siguro, sama natin ang volleyball. Tsaka, kung ano pa man na activities na pwedeng makatulong doon sa ating mga kabataan. And if I may add po, dito kasi sa era natin, meron tayong running community na nabubuo dito sa bayan ng Santa Cruz. Ayan, isa pa yan sa mga nakikita din namin na maaaring maging programa din, bukod din sa sports natin. Basketball, number one naman talaga. Interested dyan, volleyball. Pero ito nga sa atin, ang dami ditong nagcha-champion, nagpo-podium, sa larangan naman ng pagtakbo. At tuwing kahit tumatakbo ako talagang sa complex, napupuno tayo ng mga kabataan dyan. Marami. Siguro suporta sa kanila. Ngayon nga, meron na sa Palasan yung grupo ng football. Gusto rin nating matulungan yung mga bata kasi naniniwala tayo na hindi lang naman sa basketball nag-excel ang mga Pilipino. Marami pang sports dyan. Tulungan natin, maglalaan tayo ng pondo para doon sa mga activities na yan. Yes. Benjo, ano naman yung nais mong itaguyod sa health sector? Sa health sector, unang-una, sa senior, sa mga senior citizens natin. Pagdating sa ating mga senior citizens, syempre, yung age nila, marami dyan may sakit, may mga pang-maintenance ng gamot. Ang gusto natin, yung kanilang pang-maintenance na gamot ay maibigay na sa kanila ng libre. Tapos hindi nila yan kukunin na sa healthcare center, sa barangay hall, or sa munisipyo. Gusto natin yan idadalhin sa kanilang mga bahay. Katulong natin yung mga BHW, tsaka yung mga empleyado ng munisipyo na yan ay mai-provide sa kanila yung mga gamot sa high blood, gamot sa diabetes, at pang-cholesterol.
yan ay maibigay sa kanila ng libre at matatanggap nila monthly yan darating sa kanilang mga bahay. At syempre, kung ano man yung ayuda na nanggagaling sa nasyonal, kung kayang tapatan ng pamahalaan lokal para lahat ng ating mga senior citizen, wala tayong pipiliin, mabigyan ng ayuda na yan at makatulong sa kanila. Gusto natin pagtungtong ng isang tao ng 60 years old, yung mga benepisyo ay kanyang matatanggap at makukuha. So doon naman sa mga kababayan natin, nagtatanong sa mga bata, pamilya, mga nagkakasakit. So gusto natin yung pondo pagdating sa gamot, tsaka sa social service, ilagay na natin sa ospital, ilagay na natin sa mga butika, sa mga drugstores. So pag meron tayong kababayan na ospital, di pasok na lang sila sa ospital, kita lang nila yung card na sila taga Santa Cruz, depende sa estado mo sa buhay, automatic mababawas na sa bill mo yon. Ayaw na natin nung pupunta pa sila ng munisipyo, pupunta ng barangay, kukuha ng social case, kukuha ng certificate of indigency at kung ano-ano pa sa pamasahe lang na inuubos ng ating mga kababayan, di ba? Gusto natin, pagdating sa ospital, maglalagay tayo 24 hours ng empleyado natin doon sa ospital. Pagka dating mo doon, confine na asawa mo, anak mo, pakita mo lang yun doon sa empleyado, agad-agad, paglabas ng bill mo, ibabawas na agad yung tulong ng munisipyo. Same time, pag meron tayong mga kababayan naman na may sakit, kailangan ng gamot, pupunta lang sila doon sa butika, pupunta lang sila doon sa drugstore, pakikita lang nila yung card. Tapos depende rin sa estado mo sa buhay, makukuha mo na yung gamot mo. Ayaw na natin nung pupunta pa kay mayor, pupunta pa kay kapitan, pupunta pa kay konsehalo o ano. Gusto natin diretso, tapos mabilis ang serbisyo doon sa ating mga kababayan. So doon maglalaan tayo ng malaking pondo doon sa serbisyo natin na gano'n. Pagdating sa kalusugan. Ngayon naman, mapunta naman tayo sa ating mga kababayang PWDs. Yan. Ano yung proyekto mo na ihahanda para sa kanila? Siyempre, katulad din doon sa seniors, gusto natin sa mga PWDs, pagka meron din silang pang-maintenance na gamot, may provide din natin sa kanila yung monthly, libre, ganun din, dadalhin din sa kanilang mga bahay. Tapos, ang gusto nating mai-promote, siyempre, sisimulan natin sa munisipyo, kapag hire tayo ng mga PWDs, mga person with disability na pakita natin na sila, hindi porke may kapansanan, hindi na nila kaya magtrabaho. So, gusto kong maging magandang ehemplo ang munisipyo sa ganoon. Tapos, isusulong natin dito sa mga private businesses, mga companies na mag-hire din sila ng mga PWDs. Bibigyan na lang siguro natin sila ng incentives kapag nag-hire sila ng mga PWDs. Gusto nating i-push yan, gusto nating itulak yan. Yung ganyang bagay, para matulungan naman natin sila na magkaroon ng self-esteem, na kaya nila. Maboost din ang kanila. Pero siyempre, sisimulan natin sa munisipyo, mag-hire tayo ng mga PWDs. Pwede, gusto nga natin, ilagay isulong natin sila sa natin, information sa harap ng munisipyo, di ba? Para pagpasok ng mga... Yung mga babati na sa yung mga lalapit sa munisipyo, makikita nila, pwede pala to. Pwede nyo rin bang ibahagi sa amin yung mga hindi pa nakakaalam, yung libreng funeral services oo. Isa yan at sa- coffin na proyekto na rin natin. Ano yung mga requirements? Sinusulong natin. Kasi kami, malimit, napunta kami sa mga patay, sa dami ng kaibigan, kakilala namin. So, minsan napapansin ko, lalo pag mahirap yung pamilya ng tao. Pag tinanong mo siya, bukod doon sa kanyang pag-iyak, sa pagkawala ng kanyang kapamilya, kung paano nila babayaran yung utang sa kabaong. Kasi imagine mo, mahirap na pamilya, tapos mabibigyan pa ng halagang 45,000, 40,000 na kabaong. Saan naman nila kukunin yun? So, tayo, ang gusto natin, pakikiusapan natin yung mga may punerarya na kapag ka mahirap na pamilya o mahirap na yung namatay, wag nang bigyan ng ganung kamahal na kabaong. Automatic, kung mayroong halagang 15,000 o 20,000 na kabaong, yun na lang ibigay. Tapos sa magbabayad munisipyo. Para Magiging libre. libre, yan. Para hindi na mamroblema yung pamilya, hindi na magkautang-utang, hindi na lalapit kung kani-kanino para lang makabayad doon sa kabaong. Isipin mo, namatay na nga Di ba? Namatay na. Nagkautang pa ng nagkautang pa. napakalaki. Oo. Pero ano yung mga requirements noon? May mga specifics ba? Siyempre, unang-una, kailangan mahirap talaga. So, magkakaroon tayo ng, gusto ko kasi magkaroon ng ID system sa Santa Cruz na bawat individual meron nun. Tapos nakalagay na doon yung estado mo sa buhay. So, doon tayo magbe-base ko ano yung tulong na makukuha mo pagdating doon sa pag-alalay, pagdating doon sa funeral, na yan.
services na yan. Oo, ganun ang gagawin natin. Napakaganda rin. Hindi maganda yung may mamatayan. Oo, pero yung totoo serbisyo na sabihin nating libre, bibihira kasi yung ganyang may proyekto ng pamahalaan. No? Kaya napakaganda. Tapos syempre gusto natin, libre na rin ang pagpapalibing. Sasama na rin natin. Sama na. Kailangan may kape pa, tsaka biskuit. Talagang sinagad na natin ang Kailangan serbisyo maramdaman ng natin. ating mga mahirap na kababayan na hanggang sa huling hininga ng kanilang pamilya ay naandyan ang pamahalaan na umaalalay sa kanila. Balita rin namin na meron kayong plano para sa 4Ps dito sa bayan ng Santa Cruz. Pwede nyo bang 4Ps, ibahagi? sabi kasi tatanggalin daw namin, hindi po, no? Hindi po tayo. Dito sa Santa Cruz, Hindi natin kung kayo mamumuna, hindi nyo tatanggalin. Hindi natin sasama sa politika yung bagay na yan. Marami tayong mahihirap na kababayan ang umaasa sa 4Ps at yan ay isang programa ng gobyerno para maalalayan ang ating mga mahihirap na kababayan. Pero syempre, hindi lang natin sila paasahin sa ayuda na kanilang matatanggap. Ang gusto natin yung mga membro ng 4Ps, matulungan natin makapagnegosyo, makapagsimula, matulungan natin, mabigyan natin sila ng puhunan. Nang sa ganon, hindi habang buhay nakaasa sila sa subsidiya ng gobyerno. At isa sa solusyon dyan, mabigyan natin sila ng hanap buhay, maalalayan natin sila, matulungan natin sila, matrain natin sila kung paano magsisimula sa isang negosyo para hindi lang sila nakaasa sa buwanan na kanilang matatanggap, di ba? Yung matulungan din natin sila na magtrabaho din. Totoo. Ngayon naman, yung plano mo para tulungan ng mga mamimili, may-ari ng mga sari-sari stores, yung mga maliliit nating mga tindahan dyan, tungkol sa pagtataas ng buwis. Kalimitan kasing reklamo nila ngayon, masyadong mataas yung kanilang binabayaran. Naintindihan naman natin sila, no? Kasi alam mo, ang sari-sari stores, kalimitan naman dyan, libang lang yan. Tapos pang tustos lang yan sa pang-araw-araw na gastos nila. So, bababaan natin yung buwis na kanilang binabayaran para sa ganun matulungan natin sila. No? Dahil sa hirap naman ng buhay ngayon, syempre, kung ano man yung maitutulong natin sa ating mga kababayan para mapababa yung kanilang mga buwis, ay gagawin natin yan. Dahil naniniwala naman tayo na hindi natin pinapahirapan dapat yung ating mga maliliit na mga nagnenegosyo, lalong-lalo na yung sari-sari store. Benjo, napag-alaman ko na more than a decade ka nang nasa public service. If I may ask, what's the best part of being a public servant? Siyempre, best part, yung pag meron tayong nababagong buhay, mga natutulungan natin na tao, no, na mga napapangiti natin na ating mga kababayan, yun yung best part, yun yung reward na masarap, no, na achievement natin yun. Tsaka kaya naman tayo pumasok dito dahil para makatulong sa ating kapwa. And kung meron tayong best, meron din tayong worst. Ano naman yung worst na experience mo? Worst na experience, usually, siyempre, alam mo naman sa politics, maraming siraan dyan, tsaka konting bagay, pinapalaki. Yun lang naman, pero sanay na tayo dun. Sanay na. Immune na tayo dun sa mga ganung bagay. And how do you handle issues thrown at you? Wala naman, di lang natin pinapansin. Pinagdadasal na lang natin sila. Tama yun. Pinapasadyo na lang Pinagdadasal natin. na lang. Alam naman natin hindi totoo. Pero Benjo, hindi pa tayo tapos magkwentuhan. Mas gusto ko pa namin ikaw makilala sa pamamagitan ng pagsasagawa natin ng minigame lang naman. Ito yung tinatawag natin araw-araw o paminsan-minsan. Meron ako sa ibibigay na placards. May premyo ba yan? May premyo to, Okay, sige. 1,000 palakpakan. Ayan. Meron kang araw-araw. Kung araw-araw mong ginagawa yung activities or random actions, paminsan-minsan naman kung madalas, at meron kang placard na never, pero isang beses mo lang to pwedeng gamitin. Okay? Sasagutin mo yan sa loob lang ng 1 minuto. Handa ka na ba? Sige. Okay. Pagligo. Araw-araw. Pagkain ng matataba. Paminsan-minsan. Pag-exercise. Paminsan-minsan na lang. Pag na Netflix. Paminsan-minsan. Pamamasyal. Paminsan-minsan. Pag-Facebook. Araw-araw. Pag-inom ng kape. Bawal sa akin kape. Ayan. Paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Pag-travel. Paminsan-minsan. Panonood o pagbabasa ng balita. Araw-araw. Pag-check out sa cart. Add to cart, check out. Araw-araw. Hindi lang pala ako nag-iisa. Araw-araw. Araw-araw. Yeah, pagiging tapat. Araw-araw. Araw-araw. Pagdarasal. Araw-araw. Araw-araw. Pagpasok sa opisina. Paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Naku, baka magtanong nga. May araw lang, Monday, Wednesday, hindi ba? Kasi
Minsan nasa labas ako. May mga business meetings. Dito sa opisina, Monday yung sessions, tapos Wednesday. Pag may mga meetings dito rin. Pero madalas kasi, naimbitahan tayo sa labas. talaga. So, kaya hindi araw-araw tayo nasa opisina. Tama. Yan. May susunod tayo. Pakikipag-date sa asawa. Paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Naintindihan naman niya. Pakikipag-banding kasama ang pamilya. Paminsan-minsan. Pakikipag-usap sa mga constituents. Araw-araw. Araw-araw. Pagsisinungaling. Never. Never. Gusto natin, tapat lagi tayo sa Laging tapat. At paglilingkod sa mga taga Santa Cruz. araw-araw. Maraming salamat, Benjo, sa napakamakabuluhan at mapusong pagkukwentuhan. Na talaga namang naniniwala ko, maraming nabitin sa ating pagkukwentuhan ngayon. Pero sa ating mga manonood, nawa ay may napulot kayong aral dito sa aming kwentuhan kasama si Benjo. At Benjo, huling tanong ko na lamang, ano ang mensahe mo sa ating mga kaisa dito sa Santa Cruz? Sa ating mga kababayan at kaisa sa Bayan ng Santa Cruz, narinig nyo naman ang ilan sa ating mga programa at mga plataforma kung ano yung ating gagawin kung sakaling tayo mabibigyan ng pagkakataon na paglingkuran bilang mayor ng Bayan ng Santa Cruz. Maring iba sa inyo nagsasabi na mag-eleksyon lang kaya magaganda yung mga sinasabi niya, kaya matatamis yung mga lumalabas na salita sa kanyang mga bibig. Iba sa inyo maring nagsasabi, sinungaling yan, hindi kayang gawin ang lahat ng mga programa na yan at mga pangarap na yan. Ano po? Isa lang naman po hamon ko sa ating mga kababayan sa Bayan ng Santa Cruz. Subukan niyo po muna ako bago niyo sabihin na ako'y sinungaling at hindi po totoo sa aking mga sinabi. 3 taon lang naman po yan. At pagkatapos po ng 3 taon, tsaka niyo sabihin na ako'y sinungaling at hindi po totoo sa lahat ng mga salitang lumabas sa aking bibig. Huwag po kayong boboto dahil lang po sa awa o dahil last term lang po. Boboto po kayo dahil alam niyo po may magagawa na pagbabago para sa Bayan ng Santa Cruz. Muli po, para sa Bayan ng Santa Cruz at sa aking mga kababayan at sa ating mga kaisa, maraming salamat po at mabuhay po ang Bayan ng Santa Cruz. Maraming salamat, Benjo. Maraming salamat po. At sa ating mga manonood, see you soon ulit.